Tip number 1, i-delete ang temporary files at ang junk files. Bakit? Habang ginagamit mo ang PC, lalo na sa internet or pag-install ng apps, may mga temporary files na naiipon. Hindi na ito kailangan pero kumakain ng storage at nagpapabagal ng system. So ang solusyon, step 1, click lang natin yung Windows logo. Then sa may search bar, type natin disk clean up. Yan, lumabas na. Click lang natin yan. Pag na-click na natin, okay, click okay. Tapos, delete files. Wait lang natin. And tapos na. Easy as 1, 2, 3. So, regarding sa Windows 7, ganun din, same thing. Punta ka lang din sa Windows logo and usually meron dyan search bar. Ilagay nyo lang disk clean up, lilitaw na yan. Tapos, same process, disk clean up, tapos okay, delete files, wait mo, then you're good to go na. Tip number 2, i-disable ang mga startup programs. Bakit? Maraming apps ang automatically naglo-load sa startup kahit hindi mo kailangan. Kaya bumabagal ang boot time. Kung napapansin nyo, ang daming mga PC, mga laptop, ang bagal mag-load, di ba? Ito yung dahilan. So, ang solusyon dito, step 1, punta ka sa, click mo yung Windows logo. Ayan, start. Tapos, click mo, ilagay mo, start up. Type start up. Tapos, lilitaw na yung startup apps. Click mo. Or pwede naman method 2 kung meron kayong search bar, kung latest naman yung Windows version nyo, mas madali, di ba? Lagay nyo rito, lagay nyo na lang dito, startup apps. Then, click startup apps. Ngayon, bakit tayo nandito? Yung dahilan kung ba tayo nandito, para tanggalin natin yung mga hindi naman kailangan, yung mga nakikisaw-saw lang. So, dito kasi, yung mga nakikisaw-saw na hindi ko naman ginagamit, no? Microsoft Edge, Microsoft Teams, mobile devices, phone link, ito yung mga hindi ko naman ginagamit talaga. So, kapag di ko naman ginagamit, kumakain lang yan ng memory. Tapos, sayang lang kasi para saan, di ba, useless. So, yun yung dahilan kung bakit natin kailangan i-off yan para maging smooth, bumilis yung computer. So, sa Windows 7 naman, sa older version naman, ganun lang din, click mo yung Windows logo, click start, type run, lalabas yung run, tapos type mo msconfig. Pag nalagay mo na yung msconfig, click OK, then punta ka sa startup. Yung initial procedure natin na ginawa, yun lang ay kung wala ka nung dito yung search bar, yung mas madaling paraan. Usually meron naman yan. Kapag sobrang luma na talaga, dito ka talaga pupunta sa msconfig, true run, dito sa may startup. So dito, pag andito ka na, hanapin mo lang din ulit yung mga hindi mo ginagamit. Tapos may makikita ka dyan, disable mo na lang. Kaya mo na yan. Tapos dito, punta ka na rin dito sa may services. Sa services, hide mo yung mga Microsoft services, kailangan natin yan, baka mayari tayo. No? Tapos yung matitira dyan, ito yung mga aktibo, yun yung mga gumagana. Ngayon, pag may nakita ka dyan na gumagana rin, tapos hindi mo naman ginagamit, i-off mo na lang din. Kaya mo na yan. Tapos after nyan, X mo na. Yun lang, ganun lang kadali. Okay, moving on to tip number 3. Mag-uninstall ng mga hindi ginagamit na apps. Bakit? Ang unused programs ay kumakain ng space at minsan tumatakbo sa background nang hindi mo alam. Same thing nung sinasabi ko nung nakaraan sa startup programs. Ganun din. Hindi naman ginagamit, tanggalin na. Obsolete na yon kasi kumakain lang ng memory ang mga yan. Kumakain storage, memory, tanggalin na para maging smooth yung system. So, ang
ang solusyon natin, punta lang tayo sa, click lang natin yung startup ulit, tapos control panel, type control panel, lalabas. Okay, click mo lang control panel, tapos punta ka dito sa programs, click uninstall a program. Tapos dito, hanapin mo na dito yung mga app na hindi mo naman ginagamit, tanggalin mo na. Kung mag-move on ka na, may bago ka na eh, tas nasa iniisip mo pa rin yung past, di ba? Move on ka na. Halimbawa, ayan, Steam, ay, hindi, ginagamit ko yan. Basta, ito, hindi ko na ginagamit tong Edge, tatanggalin ko na to kasi nasa Google Chrome na ako, di ba? Move on na ako, hindi ko naman ginagamit yan, so uninstall ko na yan para mag-save din ako ng space sa computer ko, magamit ko pa sa ibang bagay na may patutunguhan. So yun guys, kailangan yung gawin yan para mag-free up kayo ng space sa computer nyo para mas marami kayong malagay. Okay guys, tip number 4, i-off ang visual effects. Bakit? Ang Windows ay maraming animations at effects na pang visual lang pero kumakain ng system resources. Gawin nyo to kapag kailangan na talaga. Usually sa mga lumang model, sa mga lumang version ng mga PC or laptop, ito kailangan talagang gawin to. Is a must do talaga. So, ang solusyon natin, step 1, click natin yung Windows Explorer. Yan. Click natin yan, tapos tingnan nyo na lang yung cursor ko. Tapos point natin sa this PC. Tapos show more option, properties. Next step, click advanced system settings. So dito mamimili ka. So ang goal natin is pabilisin yung PC, di ba? So kung pabibilisin natin yung PC, ang kailangan natin, adjust for best performance. Click this option. Then, pag na-click nyo na, okay. Ganun lang. Okay, moving on to tip number 5. Parang sa motor, parang pwede mong ihilin tulad sa change oil. Kapag nagpa-change oil ka ng motor, running smooth ulit yung motor mo. Ganito din. Tip number 5, i-update ang Windows at drivers. Bakit? Ang updates ay may performance improvements at bug fixes, lalo na kung matagal lang hindi nag-update ang system mo. So ang solusyon, click lang natin dito sa mga latest version na ito, search bar na lang tayo. Type nyo lang dyan, update or Windows update. Lalabas tong check for updates. So, click nyo lang yan. Check for updates, click. Tas dito, always check for updates from time to time. Lagi nyong gagawin yan. Mga importanteng updates nandyan. Yung nag-aalaga sa system nyo, yung nag-upgrade, so lagi nyong i-check yan. Huwag nyong kakalimutan yan. Usually naman, automatic naman to, pero huwag nyong kakalimutan to, lalo na sa mga older system, sa mga older version ng Windows. Pero yun nga, paalala lang, importante to, lagi nyong gagawin to. Sa akin, dito wala naman akong, kasi updated naman ako kaya okay lang yan. Tapos dito sa sa mga lumang version, madali naman ding hanapin. Control panel mo lang din, tapos pag click mo yung control panel, i-search mo na lang dito yung Windows Update, tapos lalabas na dyan yun. Okay, moving on to tip number 6, mag-scan para sa viruses at malware. Bakit? Ang malware o virus ay maaaring tumatakbo sa background, gumagamit ng RAM, CPU at internet mo. So, ang solusyon natin,
gamitin ang Windows Defender. Ako guys, to be honest to you, ang ginagamit ko talaga, Windows Defender ako, built-in lang. Light lang yung ginagamit ko na antivirus. Ba't pa ako gagamit ng yung mga bigating antivirus, di ko na mention na, yung basta mga bigatin, yung mga large na antivirus, mga large file na antivirus. Hindi ako nag-install nun. Bakit hindi? Kasi meron naman na tayong antivirus na built-in. So, pwede na natin gamitin to, okay na siya. Capable naman siya para protektahan yung system natin sa mga viruses. Hindi pa kumakain ng space natin, nakaka-pre pa ng storage kasi nga, hindi naman siya built-in naman siya. Kasi built-in lang siya. Unlike sa iba na i-install mo pa. O meron dyan kasi mga pre-installed app. Ako, nung binili ko tong laptop ko, meron akong pre-installed app. Yung Norton antivirus naman yun. Ngayon, tinanggal ko siya. Kasi, para lalong maging malinis yung yung system ko. Ang ginamit, nag-stick na lang ako sa Windows Security. So, kapag nandito ka na, para makasigurado ka kung ano yung mabagal, click mo na lang din para part of maintenance to click. Maganda, full scan mo. Or sa akin, quick scan ko na lang yung sa akin. Kasi wala naman akong Ayan. Always maintain guys na mag-scan kayo for threats or viruses. Kasi isa yan sa mga bottleneck, mga bigating bottleneck, mga dahilan kung ba't mabagal yung PC nyo. Okay guys, tip number 7. Ginawa mo na lahat. You did your best, but your best wasn't good enough. So, ito na yung time. Mag-reformat ka na. Napakadali lang. Step 1, punta lang kayo ng search bar, pinakamadaling paraan. Type nyo lang, reset. Ilitaw dito yung reset PC. Click nyo lang, reset this PC. Then, yan, reset PC. Yan, keep my files, remove everything. Kung gusto nyong i-keep yung files nyo, ito piliin nyo. Pero, mas maganda, mag-start over again ka na. Remove everything mo na lahat para mas fresh talaga yung system. So, yun lang guys. Please like and comment. Subscribe kayo sa yung mga paparating akong mga Windows tricks and mga powerful apps na ipopost ko. Sana mag-subscribe kayo. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless.